Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon nadadako na tayo sa pagpapatuloy ng ating pagsagot sa 100 na tanong mula sa Mi'at Su'al wa Jawab fil Aqidah. Pang 91, mahukmu o 90, mahukmu tarkis sala. Anong hatol sa pag-iwan ng sala? Ang hatol sa pag-iwan ng sala ay kufr, pagtanggi sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. 91, mahukmu takfiril muslimin bighairi haqqin. Anong hatol sa pagpapalabas mo sa mga Muslim na sabihin mong kafir na walang karapatan? Ito po ay haram. Kung hindi ito totoo, ay babalik sa iyo ang sinabi mo. Pang 92, mawajibul muslim tujaha ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anong obligado sa isang Muslim kaugnay sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang wajib po ay ang mahalin natin sila at paniwalaan na sila ang pinakamainam na tao pagkatapos ng mga propeta at mga sugo. At iwasan natin na insultuhin sila. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tasubu ashabi, wag ninyong iinsultuhin ang aking mga kasamahan kasi kahit gaano kalaki ang ginastos mo ay hindi mapapantayan ang kanilang ginawang kabutihan o pagbibigay ng sadaka. Pang 93, mad dalil ala fadli sahaba. Anong dalil na ang mga kainaman ng mga sahaba? Siyempre, maraming dalil katulad binanggit ng Allah sa Quran na sila ay radiyallahu anhum wa radu'an. Sila ay kinalugdan na po ng Allah wa adda lahum jannatin, at naghanda ang Allah sa kanila ng mga paraiso na umaagos sa ilalim nito ang batis na mananatili sila khalidina fiha abada, na mananatili sila dito habang buhay. Dalikal fawzul azim, ito ang tunay na malaking tagumpay. 94, man afdalus sahaba. Sino naman ang pinakamainam na sahaba? Ang pinakamainam na sahaba ay apat, si Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. At pagkatapos nito ay ang mga 10 pinalitaan ng Allah ng paraiso, al-ashara al-mubashirina bil jannah. 95, mal maqsud biwulatil umur. Sino naman yung tinutukoy sa wulatul umur? Ang wulatul umur, sila yung hukamul muslimin, sila yung mga pinuno ng mga Muslim. Mawajibul muslimin at tujaha walati amrihim. Ano ang obligado sa isang Muslim kaugnay sa mga pinuno ng mga Muslim? Ang obligado as-sam'a wa ta'a fi ghairi ma'siyatillah. Ang pagkikinig sa kanila at pagsunod sa kanila sa mga bagay na hindi naman ipinagbawal ng Allah. At payuhan sila at isama sila sa dua natin at iwasan natin na insultuhin sila at maliitin sila at pagsabihan sila ng hindi mga magaganda at makiupo sa kanila at iwasan gumawa ng fitna laban sa kanila. Madalil ala dalik, anong hatol? Anong dalil dito? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya walladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. O kayo mga mananampalataya, isusundin ninyo ang Allah at ang kanyang sugo at ang mga namumuno na mga leader sa inyong mga Muslim. At sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dinun nasiha, ang religion ay pagpapayuhan. At nagtanong sila, kul na liman ya Rasulullah, para kanino ya Rasulullah? Sabi niya, para sa Allah, para sa kanyang kapahayagan, sa kanyang sugo, at sa mga leader ng mga Muslim, at sa mga pangkalahatan. Pang 98, kayfa takunu nasihatu lati umuril muslim. Paano ang paraan ng pagbibigyan ng payo sa mga leader ng mga Muslim? Ang pagbibigyan ng payo sa mga leader ng mga Muslim ay sekreto po. Man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdihi alaniyatan. At ang sino man na nais niyang payuhan ng mga leader ng mga Muslim ay huwag niyang ihahayag. Walakin yakhud biyadihi, kunin niyang kanyang kamay, fa yakhlu bihi, at isekreto niya yun, fa yanqabila minhu, pag tinanggap niya ito mula sa kanya, padalika alhamdulillah, wa in kana qad adda alladhi alayhi. Kung hindi, ang mahalaga ay napayuhan mo ang leader mo. At ang pang 99, mawajibul muslim inda nuzulil fitnan. Ano ang obligado sa isang Muslim kapag dumating ang fitna? Ang obligado sa isang Muslim ay alibtiadu anil fitan, ang lumayo sa fitna, waluzumu jama'atil muslimin wa imamihim, at manatili siya sa grupo ng mga Muslim at sa kanilang leader, wa su'ali ahlil ilmi ar-rasikhin, at ang pagtanong sa mga maalam at sa mga matitibay ang pananampalataya at kaalaman mula sa mga ulama. At panghuli ay man ahlus sunnah wal jamaah. At ang panghuli na katanungan, pang 100, humul mutamassikuna bisunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga tao na pinanghawakan nila ang sunnah at nanatili sila dito. Sila yung nanghawak ng malakas, matibay, at hindi sila umalis dito sa kaparaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kaparaanan ng kanyang mga sahaba at mga sumunod sa kanya. Waman tabi'ahum, at ang sumunod sa kanila, ibig sabihin, sumunod sa mga sahaba ang mga tabi'in, wa salaka sabilahum, at ang sumunod sa kanilang landas
fil i'tiqadi wal qawli wal amal, at sa kanilang mga paniniwala, sa kanilang salita at sa kanilang mga gawa. So ito po mga kapatid ang kabuuan ng pagtugon o pagsagot natin sa 100 na katanungan. So napakahalaga po mga kapatid na mapag-aralan natin ang ating akida, nang sa ganoon ay hindi po tayo maligaw dahil sa dami po ng mga ligaw na sekta sa kasalukuyan. Kapag hindi po tayo nakapag-aral ay tunay na tayo po ay maliligaw at mapupunta po sa maling paniniwala, at isa lang po ang akida na tatanggapin ng Allah ay ang akida po ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, dahil lahat po ng akida na maliban dito ay mapupunta sa impyerno, katulad ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluhum fin nari illa wahida." Mahati ang aking umma sa 73, lahat sila ay mapupunta sa impyerno maliban sa isa lang, at ang isa na ito na po yung Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kaya paano natin makilala? Magtanong sa mga maalam, sa mga ulama, at pag-aralan natin ang tunay na akida natin, at iwasan natin makinig at kumuha ng aral sa mga tao na mali ang kanilang akida o ligaw. So hanggang dito na lamang, naway napulutan natin ng aral at nasagot po ang 100 na katanungan mula sa akida. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.